Good morning! Magandang buong araw po sa ating lahat and welcome sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. Ang ating Diyos po talaga ay naglalayo ng bawat isa sa atin ay pagpalain, paboran, of course, bigyan ng gabay at direksyon sa araw-araw. Lalo na po sa mga panahon na ito na kailangan natin na makapakinig ng mga nais ng Panginoon na ipagawa sa atin, anong instruction niya, yung gabay niya para sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Pray with me. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, we are so grateful for today. We thank you for your anointing, the anointing that breaks yoke of bondages upon our lives, Lord. We thank you for the grace of God. We thank you for your favor. We thank you, God, Lord, for always putting us under your care. And we just bless you for everything, oh God, that you have done for us more than 2,000 years ago. You made us your children, oh God, the sheep of your pasture. And Lord, we are just so blessed to be under your care. We thank you, we love you, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. So, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Para po sa araw na ito, ang topic po natin is that we are all partakers together. Sama-sama po tayo na nakikinabang at makikinabang sa salita ng ating Panginoon. And I found this scripture in 1 John chapter 1 verses 5 to 10 in the New King James Version. Ang sabi po dito, this is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not with us. Wow. So, binasa ko rin po ito sa Amplified Version. It says here, and this is the message of promise, which we have heard from him, and now we are reporting to you. Yes, inuulat ko po ito sa inyo ngayong umagang ito. God is light, and there is no darkness in him at all. No, not in any way. So, if we say we are partakers together and enjoy fellowship with him, when we live and move and are walking about in darkness, we are both speaking falsely and do not live and practice the truth which the gospel presents. If we really are living and walking in the light as he himself is in the light, we have true, unbroken fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses, removes us from all sin and guilt, keeps us cleansed from sin, and all its forms and manifestation. If we say we have no sin, refusing to admit that we are sinners, we delude and lead ourselves astray, and the truth which the gospel presents is not in us, does not dwell in our hearts. If we freely admit that we have sinned and confess our sins, he is faithful and just, true to his own nature and promises, and will forgive our sins, dismiss our lawlessness, and continuously cleanse us from all unrighteousness, everything not in conformity to his will and purpose, thought, and action. If we claim we have not sinned, we contradict his word and make him out to be false and a liar. And his word is not in us. The divine message of the gospel is not in our hearts. Praise God. Alam niyo po yung salita ng Panginoon na sinasabi sa atin dito ay kung ang salita ng Panginoon, the gospel, the message of God, the promises of the Lord truly dwells in our heart, then sinasabi po dito na hindi na tayo dapat nasa dilim o lumalakad sa dilim o nananatili sa dilim o naiimpluwensyahan ng dilim o kaya man ay nakakalawit pa sa dilim. Sapagkat kung tayo daw ay totoong mga anak ng Diyos, then ang mga salita ng Panginoon ay nananahan sa atin at tayo ngayon ay mga nasa liwanag na ng Panginoon. Alam niyo, napakaganda ng salita na ito ng Diyos kasi alam niyo, for the past days ay talagang parang dumidilim na naman yung ating kapaligiran in terms of yung mga nababalitaan natin na naman na hindi maganda, ang lakas
talaga ng boses ng sanlibutan para lang makaapekto ng hindi maganda sa mga tao, lalo pa sa atin na mga anak ng Diyos. Pero alam natin ang katotohanan ng kanyang salita. At kung tayo ay totoong mayroong salita ng Diyos, then ang mga bagay na ito ay maliwanag sa atin. Maliwanag na tayo ay mga anak ng Diyos, maliwanag na tayo ay protektado ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, sabi sa binasa natin, nilinis nga tayo ng salita ng Diyos ng dugo ng ating Panginoon. At kung meron man tayong mga karamdaman o nararamdaman, tayo pinagaling na. Kung tayo naman ay nandoon sa mga sitwasyon na, nakabingit ang ating mga buhay o tayo ay napatrouble ba, ay nandito rin ang salita ng Diyos na magliligtas sa atin. At ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon na yung salita niya is His divine purpose in our lives. Ito ay mag-a-accomplish ng layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. At kung hindi daw natin ito pinaniniwalaan o probably ay iniisip natin na parang walang talab, parang walang nangyayari sa ating mga buhay, parang daw sinasabi natin, sinungaling ba ang Panginoon? Nagsisinungaling ba siya sa atin? Binola lang po ba tayo ni Lord? Are we, just been taken for a ride by the Word of God? I'm sure not. Amen. So ako po ngayon ay talagang nagmamanhik loob sa ating mga puso na ang liwanag ng Panginoon ay hindi kailanman dapat magdilim o pandiliman sa ating mga buhay. Marami po sa atin ang nangangailangan ng direksyon ng salita ng Diyos ngayon. Una, sa mga tao, mga kakilala natin, mga mahal natin sa buhay na talagang pinandidiliman na ng isip. Siguro sa matinding pangangailangan o kaya man ay sa matinding kinakaharap na, kawalan ng pag-asa na. This is the time that, we be shining brightly because of the Word of God in our hearts. Na ito po sana yung ating maipahawa sa kanila at ito sana yung ating maihatid sa kanila na may pag-asa, may mga pangako ang salita ng Diyos na ibinibigay at kanyang pinagkakaloob sa iyo, sa akin at sa lahat ng mga tao na tatanggap sa ating Panginoon, na maniniwala sa kanyang salita at magkakaroon din ng pag-asa na ang mga bagay na pinangako ng Panginoon ay gagawin niya sa atin. Ano po ba yung mga pinangako ng Panginoon sa iyo? I'm sure meron kang mga pinagpipray, tama po ba? So pwede mong i-claim yan na pangako o liwanag ng salita ng Diyos na maging direksyon mo sa iyong araw-araw na pamumuhay. Kung ikaw ay mayroong sakit ngayon, I pray na makuha mo o matagpuan mo, masumpungan mo ang salita ng Diyos patungkol sa iyong kagalingan at patungkol sa paglunas ng iyong karamdaman. Na ito ang maging gabay mo na ikaw ay gagaling at pinagaling ka na nga in fact ng ating Panginoon. Kung ikaw naman ay nawawala ng pag-asa sa oras na ito o sa araw na ito, marahil marami kang mga plano o kaya man ay maraming mga sirkumstansya na nangyari sa iyo. There are, insurmountable circumstances around you and somehow you are being shaken, naliliglig ka na din o kaya man ay naapektuhan ka na rin. Alam niyo, sa totoo lang, lahat tayo ay naaapektuhan. Kaya lang, yung reaction natin sa ating pagkaapekto, this will all the more determine yung ating standpoint sa salita ng ating Panginoon. Of course, lahat po tayo, naririnig natin ang mga hindi magagandang balita o pangyayari, nakikita po natin yan. Pero ano yung reaction natin? Amen. So pwede po tayong mag-react na para bang tayo ay mga taong walang salita ng Diyos o parang walang Diyos o finorsake na ng Diyos. Ay pwede ka naman mag-react talaga ng gano'n. Pero I pray na tayong mga nakakilala po sa ating Panginoon, we can really, be standing on the solid rock of our faith, which is the Word of God and the truth of our Lord Jesus Christ, na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon, na mayroong sagot sa ating mga tanong at sa ating mga problema, na tayo ay kung meron man tayong napakatinding problema. Siguro yung iba sa inyo, naku pastora, hindi mo lang alam, ang dami-dami kong problema, mabuti na lang po hindi ko alam. Pero ang Panginoon, alam po
po niya yan. At pag tayo po ay tumawag sa Diyos, ay sure po na tayo ay tutulungan ng Panginoon. Maniwala po kayo sa katotohanan na binasa natin tungkol sa salita ng Panginoon. Kaya lang may ilan po sa atin talaga ang medyo nami-misdirect, no? O kaya man ay talagang nadidilima, no, ng pananaw o paningin sa mga panahon na ito. Meron pong ilang mga factor akong nakita sa salita ng Diyos kung bakit minsan we are missing the mark of the light of the Word of God. Na minsan yung direksyon ng Panginoon parang nagdidilim, o kaya man minsan alam naman natin na mahal tayo ng ating Panginoon pero parang hindi tayo makahanap ng sagot. O kaya man ay para bang hindi natin marinig yung tinig ng Panginoon. So the first thing na nakita ko po dito, these are some of the reason na can make us dull in our hearing the Word of God, or dim the light in our eyes as far as the direction of God in our lives today. So number 1 is pride, no, yung pagmamataas po natin sa ating Panginoon. Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverse mouth I hate, sabi ng Panginoon. So minsan may pagmamataas tayo sa ating Panginoon. Minsan, mas alam pa natin yung kalooban ng Diyos, no? Parang, mas marunong pa tayo sa Panginoon. Sometimes, because we are impatient about our circumstances, pinangungunahan na natin ang ating Panginoon. And that is not good. Kaya minsan, we miss the things that the Lord has set for us, no? Yung ating pagmamataas o pangunguna pa kaysa sa ating Panginoon ay nakakadiskaril o nakakaliko din ng ating mga landasin, no? So sinabi po dito ng salita ng ating Panginoon, ayaw po ng Lord yon, no? Kundi magtiwala po tayo. Minsan sa pag-pray natin at natagalan, sasabihin natin, Lord, ang bagal mo naman. Sige, ako na ang gagawa ng paraan, no? Ikaw na hindi diskarte sa buhay mo. Pero kung gusto mo talaga na yung the best na mangyari sa'yo ayon sa kalooban ng Panginoon, matututo tayo na magtiwala, maghintay, at umayon sa sinasabi ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ikalawang bagay, no? Minsan there are unrest among us, minsan hindi pagkakasundo sa mga tao o mga anak ng Diyos o sa pamilya, because yung second thing dito is yung jealousy, no? Yung minsan, nawawalan din tayo ng pag-asa. We are moved by our circumstances because we are jealous sa isang tao. Like for example, o kung sino man, sa kapitbahay ba yan, o kapwa natin leader, or probably sa isang kaibigan natin na, why are these people prospering? Tapos ako hindi. Bakit sila maayos? Ako hindi. We keep on comparing things sa ibang mga tao. Alam niyo, may ginagawang Diyos sa kanila, pero may ginagawa rin ang Diyos sa iyo. Amen. So if we keep on looking at other people, trying to compare our lives with them, naku, mali po yun. At ito talaga yung magdidilim ng ating lakarin, no? At magsasara din ng mga oportunidad sa atin. Kasi nagbubukas na nga ang mga opportunity, pero nakalingon ka pa dito sa buhay o sa kapitbahay mo. Whereas dapat nakadiretso ka na nakita mo na sana ang pinapakita sa iyo ng ating Panginoon. So medyo delicates daw po yan. Sabi sa Proverbs 27 verses 45, wrath is a cruel and anger is a torrent, but who is able to stand before jealousy? Naku, napakahirap pong usapin ng inggit, ng selos, kasi ang jealousy walang rason yan eh. 'Di ba? Minsan talagang blindly, basta nakaramdam ka ng ganito o inggit sa iyong kapwa o selos kung ano man, minsan kahit matured ka naman o maayos ka naman na tao, pero when it strikes you, parang pinagdiliman ka na talaga ng pananaw mo sa Panginoon. Even when you're jealous with the blessing of others, or ba't sila lang ang pinagpapala mo? Ang tagal-tagal ko nang nagpe-pray sa'yo. 1 year na tong pandemic na to. I've been praying hard. Pero ba't hindi mo ako sinasagot? Ba't itong mga kasama ko? Ba't itong kakilala ko? Hindi nga nagpe-pray ang mga yan, pero sinasagot mo. And sometimes we miss, the promises of God kasi palagi natin kinukumpara ang buhay natin sa iba. Okay? So, ito yung mga dimmers natin, mga light dimmers ito sa atin. The third thing is offenses, no? Pag meron tayong mga sama ng loob o kaya man ay inimbak na, hindi magandang
isip o feelings sa kapwa natin, either whether it's in the family or sa church or sa workplaces mo or kung saan man yan. Basta meron kang ganung naimbak sa puso mong hindi magandang ramdam o offenses, no, ay hindi yan maganda. Sabi po sa Romans 16:17, now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned and avoid them. Naku, wag daw kumbaga pinapa-avoid nga ng Panginoon yung mga tao na nagkukos ng offenses. Di lalo pa yung mismong word na offense, yung mga bagay na kinukonsider natin o pinapapasok natin sa ating mga puso, sa ating mga buhay, binubulay-bulay natin, na nakakasakit sa atin. Minsan yung mga taong kinukonsider natin, those who have, we considered have offended us, hindi nga nila alam na na-offend nila tayo. Pero tayo yung samang-sama na yung loob, apektado na yung disposition natin sa buhay, pero sila nakakatulog ng mahimbing. Sila naman, naku, hayahay dyan, pero ikaw affected ka, diba? So, ang pinakamaganda talaga, we let go of these negative emotions kasi gusto natin makarinig sa ating Panginoon. Gusto natin makafocus tayo sa guidance ng Lord sa ating. Hindi natin kailangan yung excess baggages ng mga offenses. So, sa hirap na nga ng buhay ngayon, makukonsumi ka pa. Sa hirap ng buhay ngayon, andahin mo pang, ipapasok na negatibo sa puso mo, then you really will be at a loss. No? Talagang masyadong madudurog ang iyong espiritu. So, imbes na alam mo yung mga bagay na dapat na hindi mo pinapapasok sa puso mo, naku, tanggihan mo yan, lalo na yung offenses. No, probably yung iba sa inyo sasabihin, naku, Pastor Weng, hindi mo lang alam kung anong ginawa ng taong yan sa akin. Marinig ko pa lang ang pangalan, umuusok na yung ilong ko. Dragon ka ba? Diba? So, i-let go mo na yun. Ba't mahihintay umusok pa yung ilong mo sa inis? Just forgive, release these people, release this circumstance, release this situation, and be free from all this burden. Additional bigat mo yan So, ikaw din ang magdadala niyan at magsasuffer. And minsan, dahil sa pagdadala natin ng mga sama ng loob na yan, hindi natin madinig si Lord. Hindi natin makita, ay may maganda palang ina-unfold si Lord sa aking mga mata kasi nakafocus tayo sa mga galit o inis o sama ng loob natin here and there. So ikaapat, no, na maaring pigil sa atin sa ating pag-move forward o pag-cope up sa mga sitwasyon na ngayon, minsan yung katamaran. Excuse me po. Okay, hindi ko naman po sinasabing tamad tayo. Pero ito po ay bahagi ng salita ng Diyos na minsan yung iba nagrereklamo, walang kabuhayan, walang pera, walang makain, o walang resources. Pero wala rin naman kasing gustong gawin sa buhay. No? So ang maganda po, nananalangin tayo, tama po ba? At alam naman natin na napakaraming resources sa langit. Wow, the Lord has this full load of heavenly blessings for you and for me. Kaya lang, kung hindi ka rin kikilos, talagang wala rin po tayong kakainin yan. So I'm sure marami pong pinagkaloob na potential, talento, oportunidad ang Panginoon sa atin. O sasabihin na naman ng pilosopo, Pastor Weng, pandemya ngayon, ang daming nagsara na oportunidad sa trabaho. Opo, nandyan na po ako, talaga pong maraming nagsara, marami po talaga ang nawala ng trabaho, pero mas marami po ang binuksan ng Panginoon na oportunidad at mas marami rin siyang ginabayan sa mas mabuting mga desisyon. So kung talagang meron lang tayo talagang tamang pagtingin at pag-iisip sa guidance, no, ng salita ng Panginoon, ako hindi po tayo talaga maliligaw o mapupunta sa dilim o kadiliman sa mga panahon na ito. Kilos-kilos lang din po tayo. Amen. So yung iba dyan, Pastora, pag-pray mo naman. May makain kami. Pastora, pag-pray mo naman yung provision. Pero hindi nagtatrabaho. Kaya nga may isa akong kinounselan. Sabi ko, umaandar ba yung ref mo? Opo. O, dilagyan mo ng yelo. Para habang umaandar yan, magtinda ka ng yelo. Di may pambayad ka ng kuryente. Those are practical things that, the Lord is also giving us na para makatulong din. Kasi
Sa totoo lang po, patay na po si Juan Tamad eh. Ang lalaking ngumanga sa bayabasan at naghintay na lang ng pagbagsak ng grasya niya. Naku, sabi po sa Biblia talagang hindi kakain ng mga tamad. So, ang katamaran po o hindi natin pagkilos o paggalaw ayon sa gusto sa mga naisip pangyari ng Panginoon sa atin ay hindi rin po magtutulak sa atin sa katagumpayan at hindi rin magtutulak sa atin sa magandang direksyon ng Panginoon sa ating mga buhay. And of course, lastly, mga excuses po natin. Eto pong reason na ito, ay nako, wala pong tapos ito. Endless. We can make all the excuses in the world. We can list so many and as many as we can. Hindi po natatapos yan. But unless, we confront our situation at gawa lang tayo ng gawa ng excuses, we will just go around in circles. No? At tayo po, we will miss out the very plan of God in our lives. Meron pong magandang plano ang Panginoon sa 2021. Kahit na anong sabihin natin na nangyayaring mga sitwasyon na naman, lumalala na naman ba? Pabiyaan nyo na yan. Hindi natin kontrol yan eh. Amen? Pero ang kontrol mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon, ang kontrol mo, yung mga bagay na dapat mong gawin ayon sa mga pinagagawa ng Panginoon, and let the Lord do the rest for you and for me. Amen? So kung may pananampalataya ka na meron kang magandang bukas sa ating Panginoon, hakbangan mo yan at you do away all these things that causes us to hinder and be hindered dun sa magandang plano ng Panginoon. Amen? So kung may natutunan po tayo, let's pray together at ipag-pray natin na Lord, you're gonna open so many doors of opportunities, blessings, and favors upon our lives today and onward. So, let's pray together. Father, in the name of Jesus, salamat po. We thank you for the grace. We thank you for the favor of the Lord surrounding us with a shield. We thank you for wisdom. We thank you for the guidance and the direction that we have heard from you, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na ano man yung mga reasons namin, ano man yung mga excuses, ano man yung mga offenses namin, inis na namin sa mga nangyayari sa aming mga buhay, Lord, that we may be able to let go of those things, oh God, and just trust you and believe in your word, Lord, that we are your children, we are the sheep of your pasture, we are under your care, we are under your covering, O God. Lord, tulungan mo kami at upang kami ay magkaroon ng katagumpayan, Panginoon, buhayin mo sa aming mga puso ang mga pangako mo at ang kapangyarihan ng iyong salita. Lord, we thank you, we bless you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. So God bless you and I will see you soon. Bye!